Ako si Kuya Liam at ito ang liham para kay Kuya Liam. Dito natin binabasa ang mga kwentong hindi madaling sabihin ng harapan. Mga kwento ng pag-ibig, mga pangarap na ipinaglalaban, mga taong minamaliit ng mundo pero tahimik na nagpapatunay sa buhay. At mga pusong natutong magmahal hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa respeto, sakripisyo at kabutihan. Ang liham natin ngayong gabi ay mula kay Alisa, isang graduating nursing student. Buong buhay niya, sinabihan siya ng pamilya niya na kailangan niyang pumili ng lalaking may magandang trabaho. Lalaking may pangalan, lalaking may kayang ibigay, lalaking hindi siya pahihirapan. Pero dumating sa buhay niya si Mark, isang tricycle driver. Simple, tahimik, masipag, walang kotse, walang malaking sweldo, walang magarang pangako, pero may puso. At minsan, mga kaliham, ang taong walang kayang ipagmayabang sa mundo, siya pala ang kayang magbigay ng pagmamahal na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera. Ito ang liham ni Alisa. Dear Kuya Liam, sabi nila, wala siyang maibibigay sa akin. Sabi nila, sayang ako. Graduating nursing student ako. Malapit na akong mag-board exam. Sabi ng papa ko, kapag pumasa ako, dapat ang piliin kong lalaki ay iyong makakatulong sa future ko. Iyong may trabaho sa opisina. Iyong may sariling kotse. Iyong may bahay. Iyong hindi ako mahihirapan. Pero paano ko ipapaliwanag sa kanila, Kuya Liam, na ang taong tinatawag nilang walang maibibigay, ang siya palang unang taong nagparamdam sa akin na hindi ko kailangang pagod na pagod para mahalin? Ang pangalan niya ay Mark. Tricycle driver siya sa terminal malapit sa university namin. At hindi ko alam na ang simpleng sakay na pumis niya noon ang magiging simula ng kwentong babago sa paraan ko ng pagtingin sa pagmamahal. Hapon noon, malakas ang ulan, galing akong duty sa hospital. Pagod na pagod ako, basa ang laylayan ng puting uniform ko. Hawak ko ang isang folder ng case studies, isang tumbler, at bag na halos bumigay na sa dami ng gamit. Nakatayo ako sa waiting shed, naghihintay ng masasakyan. Dumating ang isang tricycle. Huminto ito sa harap ko. Miss, sakay na po kayo. Malakas pa ulan. Tumingin ako sa kanya. Simple lang si Mark. Naka-faded na jacket, may tuwalya sa balikat, at basang-basa ang buhok dahil sa ulan. Magkano po hanggang San Isidro? 30 pesos po. Hinanap ko ang wallet ko. Binuksan ko. Napakunot ang noo ko. 20 pesos na lang. Napahiya ako. Kuya, sorry, 20 na lang pala pera ko. Mag-aabang na lang ako ng jeep. Bumaba si Mark sa tricycle. Kinuha niya ang maliit na plastic cover sa gilid at inayos ito para hindi basa ang upuan. Okay lang po. Sakay na kayo. Hindi, kuya. Kulang pambayad ko. Estudyante kayo, di ba? Mas mahalaga makauwi kayo ng hindi nilalagnat. Sakay na. Napatigil ako. Hindi ko alam kung dahil sa ulan, sa pagod, o sa simpleng kabutihan ng estrangherong ito. Pero parang biglang gumaan ang pakiramdam ko. Sumakay ako. Tahimik ang biyahe. Pero bago ako bumaba, inabot ko ang 20 pesos sa kanya. Kuya, pasensya na po talaga. Hindi agad kinuha ni Mark. Kapag naging nurse na kayo, libre nyo na lang ako ng check-up. Napangiti ako. Sige po. Promise. Ingat po kayo, Miss Nurse. Hindi pa ako nurse noon. Pero sa paraan ng pagkakasabi ni Mark, parang naniniwala na ako agad. Mga kaliham, minsan hindi malaking bagay ang unang nagpapalambot sa puso natin. Hindi mamahaling regalo, hindi magarang date, hindi matatamis na salita. Minsan, isang simpleng malasakit lang. Isang taong nagsabi, "Sakay na, baka magkasakit ka." Isang taong nakita ang pagod mo
kahit hindi mo sinabi. Isang taong hindi ka kinilati sa itsura, estado, o laman ng wallet mo. Para kay Alisa, ordinaryong sakay lang dapat iyon. Pero doon nagsimula ang isang bagay na hindi ko inasahan. Dahil mula noon, tuwing makikita ko ang tricycle ni Mark sa terminal, hindi na lang iyon sasakyan pa uwi. Unti-unti naging pahinga. Simula noon, lagi ko na siyang nakikita sa terminal. Hindi araw-araw. Pero madalas. Minsan, siya ang unang bumabati. Good afternoon, Miss Nurse. Minsan, ako ang unang ngumingiti. Hindi ko alam kung kailan ako nagsimulang hanapin siya. Basta isang araw, napansin ko na lang na kapag pauwi ako, tinitingnan ko muna kung nandoon ang tricycle niya. Hindi siya maingay. Hindi siya mayabang. Hindi siya tulad ng ibang lalaking nakilala ko na kailangan laging may pinapatunayan. Si Mark, tahimik lang. Pero sa katahimikan niya, ramdam mong may lalim. Isang gabi, late na ako nakauwi mula sa hospital duty. Halos wala ng tao sa terminal. Nandoon si Mark, nakasandal sa tricycle niya, umiinom ng kape mula sa styrofoam cup. Nakita niya ako. Miss Nurse, late na ah. Kumain na kayo? Napangiti ako. Duty po. Ang haba ng shift. Bakit parang nurse ka rin magtanong? Hindi. Sanay lang ako sa kapatid ko. Kapag nag-aaral siya, nakakalimutan kumain. Sumakay ako. Habang bumibiyahe, napansin kong mas mabagal ang takbo ni Mark kaysa sa ibang driver. Kuya Mark, bakit ang bagal mo mag-drive? May pasyente akong sakay eh. Pasyente? Mukha kayong pagod na pagod. Baka kapag mabilis, mahilo pa kayo. Natawa ako. Grabe naman, hindi pa naman ako hihimatayin. Mabuti na yung maingat. Saglit kaming natahimik. Tapos nagsalita ako. Kuya Mark, nag-aaral kapatid mo? Oo. Grade 12. Gusto rin mag-nursing. Kaya nga kapag nakikita kita na naka-uniform, naaalala ko siya. Ikaw nagpapaaral? Ako na muna. Wala na si nanay. Si tatay naman, matagal nang may ibang pamilya. Napatahimik ako. Bigla akong nakita si Mark sa ibang paraan. Hindi lang driver. Hindi lang taong naghatid sa kanya pauwi, kundi isang kuya, isang anak. Isang taong may responsibilidad na tahimik lang din niyang binubuhat. Hindi ka napapagod? Ngumiti si Mark habang nakatingin sa kalsada. Napapagod. Pero kapag may umaasa sa'yo, hindi ka pwedeng puro pagod. Tumama sa akin yung sagot niya. Kasi iyon din ang madalas kong sabihin sa sarili ko. Kuya Liam, doon ko unang naramdaman na pareho pala kami. Magkaiba ang mundo namin, oo. Ako, nag-aaral para maging nurse. Siya nagmamaneho ng tricycle para mapag-aral ang kapatid niya. Pero pareho kaming pagod. Pareho kaming may pangarap. Pareho kaming may mga taong umaasa sa amin. Hindi siya mayaman. Pero hindi rin siya walang-wala. Marami siyang bagay na hindi nakikita ng ibang tao. May respeto siya. May sipag siya. May malasakit siya. May pangarap siya na hindi para sa sarili niya lang. At siguro, Kuya Liam, doon ako nagsimulang mahulog. Hindi sa itsura niya. Hindi sa kaya niyang ibigay. Kundi sa paraan niya ng pagmamahal kahit wala pa kaming label. Tahimik. Simple. Pero, totoo. Lumipas ang ilang buwan. Mas naging close kami ni Mark. Hindi pa kami magkasintahan, pero may mga bagay na hindi na kailangang pangalanan agad. Tuwing may exam, may maliit na kape na naghihintay sa akin sa terminal. Tuwing umuulan, may extra plastic si Mark para hindi mabasa ang bag ko. At tuwing gabi ang duty, sinisigurado ni Mark na siya ang maghahatid sa akin pauwi. Isang araw,
Nakita ko ang maliit na paper bag sa upuan ng tricycle. Ano to? Para kanino? Tinapay sa'yo. Bakit? Kasi last time sabi mo hindi ka nakakain bago duty. Kinuha ko ang paper bag. 2 pandesal at maliit na sachet ng peanut butter. Simple lang. Pero para sa akin, parang mas mahal pa iyon kaysa bouquet. Kuya Mark, hindi mo kailangan gawin to. Alam ko. Then, bakit mo ginagawa? Hindi agad sumagot si Mark. Huminga siya ng malalim. Kasi gusto ko. Napatahimik ako. May mga salitang hindi directly sinasabing, mahal kita. Pero ganun ang ibig sabihin. Mark? Napatingin si Mark sa akin. First time kong hindi tinawag na kuya, si Mark. Napansin iyon ni Mark. Ngumiti siya ng konti. Oh? Wala nang kuya? Naramdaman ko yung pamumula ko. Ang corny mo. Pero napansin mo. Pareho kaming natawa. At sa gabing iyon, kahit pagod ako, magaan ang uwi ko. Mga kaliham, hindi lahat ng pagmamahal nagsisimula sa grand gesture. Minsan, nagsisimula sa pandesal, sa kape, sa pag-aabang sa terminal, sa tanong na, kumain ka na? Sa taong naaalala ang maliit na detalye, na kahit ikaw, akala mo nakalimutan na ng mundo. At doon nagiging delikado ang puso. Kapag nasanay kang may isang taong tahimik na nag-aalaga sa iyo, mahirap nang kumbinsihin ang sarili mong wala lang iyon. Para kay Alisa, si Mark ay hindi na lang tricycle driver. Unti-unti, naging taong nagpapahinga sa pagod niya. Pero may isang taong hindi matanggap iyon. Ang papa ni Alisa. Isang hapon, hinatid ako ni Mark sa tapat ng bahay namin. Bumaba ako, dala ang bag at reviewer ko. Salamat, Mark. Review ka ha? Malapit na board exam. Opo, sir. Sir talaga? Para professional. Ngumiti si Mark. Bago makaalis si Mark, bumukas ang gate. Lumabas si Papa. Matangkad, seryoso, at halatang sanay na nasusunod sa bahay. Tiningnan niya si Mark mula ulo hanggang paa. Tapos tumingin siya sa akin. Alisa, sino yan? Kinabahan ako. Pa, si Mark po. Siya po madalas naghahatid sa akin galing terminal. Driver? Natahimik ako. Ramdam ko agad ang bigat sa tono ni Papa. Magandang hapon po, sir. Tumango si Mark ng magalang. Hindi agad sumagot si Papa. Salamat. Nakauwi na siya. Pwede ka nang umalis. Napahiya ako. Pa... Pero hindi nagsalita si Mark ng pabalang. Hindi siya nagalit. Hindi niya ipinagtanggol ang sarili niya sa paraan na makakadagdag ng gulo. Sige po, sir. Mauna na po ako. Ingat. Umalis si Mark. Pagkapasok ko sa bahay, agad nagsalita si Papa. Ano yon? Huwag mo akong lokohin, Alisa. Iba ang tingin mo sa kanya. Kaibigan ko po siya. Kaibigan mo, tricycle driver lang yun eh. Nasaktan ako. Patao siya. Hindi naman po siya driver lang. Ano naman kung tao siya? Alisa, malapit ka nang maging nurse. Pinag-aral ka namin para umasenso, hindi para pumatol sa driver. Ano bang maibibigay niya sa'yo? Tumahimik ako. Mahal ang buhay, Alisa. Hindi ka mapapakain ng kilig. Hindi ka mapapagamot ng sweet words. Hindi ka mabubuhay sa simpleng mahal kita. Kung alam mo iyan, layuan mo siya. Napatigil ako. Pa naman, Hindi kita pinag-aaral para mahirapan ka lang din sa huli. pero paano kung hindi naman niya ako pahihirapan? Paano kung oo? Hindi na ako nakasagot. Anak, hindi ako galit dahil mahirap siya. Galit ako dahil alam ko ang hirap. Ayokong makita kang dumaan doon. Mas lumambot ang boses ni Papa. Pero mas sumakit yung para sa akin dahil hindi lang pala ito yabang. Takot din siya. Takot siya na baka masaktan ang anak niya sa buhay na mahirap. Pero kahit naiintindihan ko ang takot ng Papa,
Hindi ibig sabihin nun mali ang puso ko. Kuya Liam, alam kong mahal ako ng papa ko. Alam kong gusto niya lang akong mapabuti. Pero ang sakit marinig na parang kabawasan sa pagkatao ni Mark ang trabaho niya. Para bang porket tricycle driver siya, wala na siyang karapatang magmahal ng isang katulad ko. Para bang kapag wala kang malaking sweldo, maliit na rin ang halaga mo. Doon ako naguluhan. Kasi lumaki akong tinuturuan na maging mabait sa tao. Pero noong may minahal akong simpleng tao, bigla nilang sinabi na hindi siya sapat. Hindi ko alam kung sino ang susundin ko. Ang pamilya kong nagpalaki sa akin. O ang pusong unang beses nakaramdam ng payapang pagmamahal. Kinabukasan, umiwas ako sa terminal. Nag-jeep ako pa uwi. Pero pagdating ko sa kanto nila, nandoon si Mark. Hindi naghihintay para maningil. Hindi rin para mag-demand. Nandun lang. Tahimik. Okay ka lang? Oo, Kapag oo pero hindi tumitingin sa mata, ibig sabihin, hindi. napatingin ako sa kanya. Narinig mo ba sinabi ng papa ko kahapon? Mark, sorry. Hindi lahat. Pero sapat na. Wala kang dapat isorry. Meron. Hindi ka niya dapat kinausap ng ganon. Alisa, sanay na ako. Mas nasaktan ako sa sagot. Hindi ibig sabihin sanay ka, tama na. Bakit hindi ka man lang nagalit? Kasi papa mo siya. Pero minamaliit ka niya. Ngumiti si Mark ng malungkot. Hindi naman siya ang unang gumawa nun. Alam ko kung paano tumingin ng ibang tao sa trabaho ko. Alam ko kapag sumasakay sila, minsan tingin nila parte lang ako ng daan. Driver, tagahatid. Pero hindi ko kailangang patunayan sa lahat kung sino ako. Pero sa akin? Kailangan mo bang patunayan sa akin? Umiling si Mark. Hindi. Kasi ikaw ang unang taong nagtanong kung napapagod din ako. Tumahimik ako. Pero Alisa, ayokong maging dahilan ng gulo niyo ng papa mo. So ano? Lalayo ka? Hindi agad sumagot si Mark. Kung iyon ang makakabuti sa'yo. Paano mo alam kung ano ang mabuti sa akin? Hindi ko alam. Pero alam kong marami kang pangarap. Kasama ka na doon. Natigilan si Mark. Huwag mong sabihin iyan kung naaawa ka lang sa akin. O kung gusto mo lang patunayan sa papa mo na kaya mong magdesisyon. Hindi ako naawa sa'yo. Hindi rin dahil gusto ko lang patunayan ang sarili ko. Eh bakit? Huminga ako ng malalim. Kasi sa buong buhay ko, ang daming taong nagsasabi kung ano dapat ako. Anong kurso? Anong future? Anong klaseng lalaki ang dapat kong piliin? Pero ikaw, napaluha ako. Ikaw lang ang hindi ako pinilit maging ibang tao. Hindi nakasagot si Mark. At sa gabing iyon, sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng mahinang ilaw ng poste. Mas malinaw pa sa kanila ang nararamdaman nila kaysa sa kahit anong label. Mga kaliham, may mga taong mamahalin ka dahil bagay ka sa plano nila. Pero may mga taong mamahalin ka dahil ikaw ka. Hindi ka pipilitin, hindi ka gagawing trophy, hindi ka susukatin sa achievements mo, hindi ka mamahalin lang kapag convenient ka. At minsan, doon tayo napapaisip, ano ba talaga ang yaman? Pera lang ba? Trabaho? Titulo? Kotse? Bahay? O kasama rin ba sa yaman ang respeto, pasensya, sipag, pangarap, at pusong hindi ka ginagawang maliit? Si Mark, walang maraming pera. Pero may mga bagay siyang meron na hindi mabili-bili ng iba. Pero hindi pa tapos ang laban ni na Alisa at Mark. Dahil habang papalapit ang board exam ni Alisa, mas lumalaki rin ang pressure sa kanya. Gabi na noon. Nasa sala ako. Nakabukas ang reviewer. Pero hindi ako makapag-focus. Biglang pumasok si Papa. Nag-review ka ba talaga o nakatingin ka lang dyan? Malapit na board exam mo. Huwag kang magpapadistract.
Alam ko ang ibig niyang sabihin. Nag-review po. At hindi po siya distraction. Kung hindi, bakit mula nung dumating siya, hindi ka na mapakali? Kasi kayo po ang hindi mapakali. Napatingin sa akin si Papa. Sumasagot ka na ngayon. Hindi po. Sinasabi ko lang ang totoo. Tumahimik saglit si Papa. Alisa, anak kita, mas alam ko ang buhay kaysa sayo. Kapag mahirap ang buhay, nauubos ang pagmamahal. Sigurado po kayo? O baka nauubos ang pagmamahal kapag walang respeto? Tinamaan si Papa. Pa, hindi ko sinasabi na mali kayo mag-alala. Naiintindihan ko kayo. Pero sana maintindihan niyo rin ako. Hindi ako bata na basta nadala lang sa kilig. Then ano to? Si Mark po ang taong unang nagparamdam sa akin na hindi ako mahal dahil magiging nurse ako. Mahal niya ako kahit pagod ako. Kahit wala akong make-up. Kahit bagsak ako sa quiz. Kahit hindi ako perfect. At sapat na yon. Hindi ko alam kung sapat na iyon sa buhay. Pero alam kong mas mahalaga iyon kaysa sa lalaking may pera. Pero minamaliit ako. Hindi nakasagot si Papa. Pa, ang gusto niyo po ba para sa akin ay magandang buhay o magandang tingin ng ibang tao? Tahimik si Papa. At sa unang pagkakataon, si Papa ang hindi nakasagot. Hindi kami agad naging okay ni Papa. Hindi iyon parang pelikula na isang usap lang, tanggap na niya lahat. Mas naging tahimik siya. Mas naging maingat ako. Pero hindi ko binitiwan si Mark. At si Mark, kahit alam niyang ayaw sa kanya ng papa ko, hindi siya nagalit. Hindi niya ako pinapili araw-araw. Hindi siya nanumbat. Ang sabi niya lang, Mag-board exam ka muna. Unahin mo pangarap mo. Nandito lang ako. Kuya Liam, doon ko lalo siyang minahal. Kasi hindi niya ginawang kompetisyon ang pangarap ko. Hindi niya sinabing, kung mahal mo ako, piliin mo ako. Ang sinabi niya, kung mahal kita, susuportahan kita. Gabi bago ang board exam, hindi ako makatulog. Nakatitig ako sa reviewers ko. Paulit-ulit kong binabasa ang parehong paragraph. Pero wala na akong maintindihan. Nag-vibrate ang phone ko. Message ni Mark. Gising ka pa? Nag-reply ako. Oo. Kinakabahan ako. Tumawag si Mark. Sinagot ko. Miss Nurse. Napangiti ako kahit kinakabahan. Hindi pa ako nurse. Paano kung bumagsak ako? Sa akin, oo na. Pero kung bumagsak ka, iiyak ka. Pahinga ka. Tapos lalaban ulit. Ang dali mong sabihin. Hindi madali. Pero hindi rin katapusan. Tahimik ako. Mark? Paano kung pumasa ako tapos magbago lahat? Hindi ka natatakot? Takot Sa ano? na baka isang araw ma-realize mong maliit lang ang mundo ko. Masakit iyon para sa akin. Mark? Pero mas takot akong pigilan ka. Kaya kahit matakot ako, susuportahan kita. Napaluha ako. Bakit ganyan ka magmahal? Iyong parang hindi mo ako kinukulong. Tahimik si Mark saglit. Kasi alam ko pakiramdam ng walang choice. Ayokong iparamdam yon sa taong mahal ko. Doon ko unang narinig ang salitang iyon. Mahal. Hindi sa grand proposal. Hindi sa harap ng maraming tao. Kundi sa isang simpleng tawag, gabi bago ang board exam, habang parehong takot, pero parehong lumalaban. Mahal mo ako? Kinabahan si Mark. Hindi ko dapat sinabi. Hindi, ulitin mo. Huminga si Mark. Mahal kita, Alisa. Pero hindi kita mamadaliin. Hindi kita pipilitin. Hindi kita hihilahin pababa. Gusto ko lang malaman mo na nandito ako. Umiyak ako ng tahimik. Mahal din kita.
Sa kabilang linya, natahimik si Mark. At kahit hindi niya makita, alam ni Alisa na nakangiti siya. Mga kaliham, ang tunay na pagmamahal, hindi takot sa pangarap mo. Hindi ka hihilahin pababa para lang masabing pareho kayo ng level. Hindi ka pipigilan umangat dahil natatakot siyang maiwan. Ang tamang tao, kahit takot, susuporta. Kahit insecure, magsisikap. Kahit alam niyang may posibilidad na magbago ang mundo mo, hindi ka niya kukulong sa mundo niya. At yon ang nakita ni Alisa kay Mark. Hindi perpektong lalaki. Pero lalaking marunong magmahal ng may respeto. Lumipas ang board exam. Dumating ang araw ng resulta. Nasa bahay si Alisa. Hawak niya ang phone. Nanginginig ang kamay. Nasa gilid si Papa, tahimik pero halatang kinakabahan din. Nag-refresh si Alisa. 1, 2, 3. Hanggang lumabas ang listahan. Hinahanap niya ang pangalan niya. Tapos napatigil siya. Nakita niya. Mendoza Alisa Santos. Pumasa ako. Napatakip siya sa bibig. Papumasa ako. Hindi agad nagsalita si Papa. Tapos niyakap ako ng mahigpit. Proud ako sa'yo, anak. Umiyak ako. Sa unang beses matapos ang matagal na pressure, hindi ko naramdaman na exam lang ang naipasa ko. Parang naipasa ko rin ang lahat ng gabing muntik na akong sumuko. Maya-maya, nag-vibrate ang phone ko. Message from Mark. Alam kong kaya mo, Nurse Alisa. Napangiti ako. Pero bago ako makapag-reply, nagsalita ang Papa. Siya ba yan? Hindi ako nagsinungaling. Opo. Tahimik si Papa. Pumunta ba siya dito? Hindi po. Ayaw niya raw manggulo. Huminga ng malalim ang Papa. Sabihin mo, pumunta siya. Nagulat ako. Po? Hindi ko sinabing tanggap ko na lahat. Pero kung mahalaga siya sa'yo, kausapin ko ng maayos. Naluha ako. Thank you pa. Dumating si Mark sa bahay namin. Simple ang suot niya. Polo shirt na plantsado, maong, at sapatos na halatang nilinis ng maigi. Bitbit niya ang maliit na cake. Pagbukas ng gate, si Papa ang sumalubong. Kinabahan si Mark. Magandang gabi po, sir. Pasok! Pumasok si Mark. Nasa sofa ako, halatang kinakabahan din. Inabot ni Mark ang cake. Para po kay Alisa. Congratulations! Tiningnan ni Papa ang cake. Simple lang. Maliit. Pero hindi niya minamaliit. Hindi ngayon. Umupo ka, Mark. Umupo si Mark ng maayos. May ilang segundong katahimikan. Mahal mo ba ang anak ko? Napatingin ako kay Mark. Kinabahan ako. Pero si Mark, diretso ang tingin. Opo, sir. Ano ang maibibigay mo sa kanya? Huminga ng malalim si Mark. Ito ang tanong na matagal na niyang alam na darating. Sa ngayon po, hindi ko kayang ibigay ang buhay na gusto niyo para sa kanya. Wala pa po akong bahay. Wala akong kotse. Hindi malaki ang kinikita ko. Pero hindi po ibig sabihin, wala akong pangarap. Nagmamaneho po ako para mapag-aral ang kapatid ko. Nag-iipon po ako kahit paunti-unti. Balang araw, gusto kong magkaroon ng sariling maliit na negosyo. Hindi ko po ipapangako na hindi mahihirapan si Alisa kapag ako ang pinili niya. Pero ipapangako ko po na hindi ko siya hahayaang mag-isa. Hindi ko po siya pipigilan maging nurse. Hindi ko siya hihilahin pababa. Kung kailangan niyang umangat, susuportahan ko siya. Kung dumating ang araw na mas mataas na ang lipad niya kaysa sa kaya kong abutin, hindi ko siya ikukulong. Pero habang pinipili niya akong kasama, sisikapin kong maging karapat-dapat. Matagal na tahimik si Papa. Tapos nagsalita siya. Alam mo ba kung bakit ayaw ko sa'yo noong una? Dahil driver po ako.
Umiling si Papa. Dahil natakot ako. Galing din ako sa hirap, Mark. Alam ko kung paano durugin ang problema ang pagmamahal. Ayokong makita ang anak ko na umiiyak dahil kulang ang pera, dahil pagod na, dahil hindi sapat ang pangarap. Tahimik si Mark. Pero mali ako sa isang bagay. Tumingin si Papa sa akin. Akala ko kapag mahirap ang isang tao, hirap lang ang maibibigay niya. Tapos tumingin siya kay Mark. Pero nakita ko kung paano tiningnan ka ng anak ko. Hindi dahil binulag siya, kundi dahil may nakita siya sa'yo na hindi ko agad nakita. Huminga siya ng malalim. Hindi ko pa rin ibibigay agad ang tiwala ko. Tumango si Mark. Naiintindihan ko po. Pero bibigyan kita ng pagkakataon. Naluha ako. At ikaw, Alisa, nurse ka na. Hindi ibig sabihin yan tapos na ang pangarap mo. Huwag mong kakalimutan ang sarili mo dahil lang nagmamahal ka. Tumango ako. Opo. At ikaw, Mark, Opo, sir. kapag pinaiyak mo ang anak ko, hindi porket tricycle driver ka, makakatakas ka sa akin. Sandaling natahimik. Tapos ako ang unang natawa. Sumunod si Mark. At sa unang pagkakataon, ngumiti rin si Papa. Hindi pa yon perfect ending. Pero simula iyon. Dear Kuya Liam, hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa amin ni Mark. Hindi ko alam kung magiging madali ang buhay. Hindi ko alam kung darating ang araw na susubukin kami ng pera, pagod, trabaho, at pangarap. Pero siguro, walang relasyon ang sigurado agad. Kahit mayaman. Kahit professional. Kahit pasado sa standards ng mundo. Ang alam ko lang, si Mark ang taong hindi ako minahal dahil magiging nurse ako. Minahal niya ako noong estudyante pa lang ako. Noong puyat ako. Noong kinakabahan ako. Noong hindi pa ako sigurado sa sarili ko. Sabi nila, wala siyang maibibigay sa akin. Pero mali sila, Kuya Liam. Binigyan niya ako ng respeto. Binigyan niya ako ng pahinga. Binigyan niya ako ng paniniwala sa sarili ko noong ako mismo nagdududa na. At higit sa lahat, binigyan niya ako ng pagmamahal na hindi ako kailangang lumiit para lang magkasya. Kaya kung tatanungin nila ako kung bakit ko siya pinili, hindi ko sasabihin dahil mayaman siya. Hindi ko sasabihin dahil madali ang buhay kasama siya. Ang sasabihin ko lang, pinili ko siya dahil sa mundong puro sukat, titulo, pera, at estado. Siya ang unang taong nagparamdam sa akin na sapat ako. At para sa akin, Kuya Liam, iyon ang pinakamayamang pagmamahal na natanggap ko. Alisa. Mga kaliham, may mga taong hinuhusgahan natin sa trabaho nila. Driver lang, tindera lang, security guard lang, kasambahay lang, minimum wage lang. Pero minsan, iyong mga taong tinatawag ng mundo na lang, sila pa ang may pinakamalaking puso. Hindi mali ang mangarap ng magandang buhay. Hindi rin mali ang magulang na gustong mapabuti ang anak. Pero sana, sa paghahanap natin ng seguridad, huwag nating kalimutan ang pagkatao. Dahil hindi lahat ng may pera, marunong magmahal. Hindi lahat ng may titulo, marunong rumespeto. Hindi lahat ng may sasakyan, marunong sumabay sa hirap ng buhay. At hindi lahat ng simple ang trabaho, simple rin ang halaga. Si Mark, tricycle driver. Pero sa kwento ni Alisa, siya ang taong naghatid sa kanya hindi lang pauwi, kundi pabalik sa sarili niyang halaga. Kaya kung may taong minamaliit ka dahil sa trabaho mo, estado mo, o kung nasaan ka pa lang ngayon sa buhay, tandaan mo ito, hindi maliit ang taong lumalaban ng marangal. Hindi maliit ang taong nangangarap
habang nagsusumikap. At hindi mahirap ang taong may pusong marunong magmahal ng tapat. Ako si Kuya Liam at ito ang liham para kay Kuya Liam. Kung may kwento kang hindi mo masabi, isulat mo. Baka ang susunod na liham ay sayo.